matinumanon ako sa pagkamasinurundo. Andoy ako, Ginoo, sa imong kusganong bukton, magmatinumanon ako sa pagkamasinulundo. O Ginoo, O Ginoo, O Ginoo, o manduin ako. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kapaglaom all over the Philippines, all over the world nga nagalantaw gid sa aton matagabi sa aton nga The Power of Love series brought to you by Central Philippine Union Conference and in cooperation with the different Hope Channel stations all throughout the Philippines, and at the same time sa aton nga GSAT Channel 37 nationwide, sa aton nga mga TV viewers ug sa atong tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga mga Cebuano, nga mga Bisayang dako nga mikuyog usab kanato matagabi. Daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog kanato. Mga kababayan natin na nandyan sa Luzon at ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong mundo na nanonood din sa atin every night, maraming salamat po. Naway ang Panginoon ay palaging gumagabay sa inyo at yung presentation natin bawat gabi, it will bring us hope and a blessing to others. Keep sharing it to your friends, mga kapaglaom, og unya ipahibalo kanila. Invite them. Labi na gyud nga kamong naay mga television, naglantaw mo karon sa atong YouTube. Invite your friends, neighbors nga mulantaw sa ato ang pulong sa Ginoo nga atong tun-an karong gabhi una. Sa pagsugod ako kamong giimbitar no sa pahuway og kadali. Unya maghilom ta aron sa atong pag-ampo, mga itagkaalam sa Ginoo, mga kapaglaom. Let us pray. Ginoong Dios, makagagahom nga yara ka sa mga langit, sa sini nga gabi, sini nga adlaw, nagapalapit kami sa imo. Daghan kayong salamat, Ginoo, sa dili gyud kaayo masaysay nga pagpakamaayo nga imong gibubo kanamo nga sa likod sa mga hagit sa among panglawas, sa among pagtuo, among pagpanginabuhi, ikaw mihatag kanamog kusog nga mopadayon og pagtuon sa imong hamili nga pulong sa sini nga tinion. Sana Panginoon, yung buhay po namin, yung puso po namin, yung buong isipan po namin ay talagang mafo-focus po sa inyo sa gabing ito. Bless us and may your loving arms be upon us. Please cleanse us from all our shortcomings. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Tonight, mga kapaglaom, is the 5th episode of this The Power of Love series. And it is my prayer that the previous nights of your discovery and your attendance had helped you a lot in your journey with God. Sa sini nga gabi, tun-an naton ang aton topiko, heartbreak on breakup. Kinsa kaninyo ang wa gyud nakaagig breakup? Maingon ka, ako pastor kay wa man ko kaagig uyab, okay? Wa man ko kaagig nobyo, wa man ginangaluyag nako. Okay? Wala ka na kaagig breakup, pero kanang heartbreak, kanang nasakitan ka, bisag wa ka na kaagig uyab, bisag wa ka na kaagig nobyo, kahit wala kang jowa, we are all experiencing heartbreak. Nasakitan ka, nainsultuhan ka, na-disappointed ka, na-fail ka. Okay? It's a heartbreaking experience. But tonight, let's focus about the heartbreak on breakup. You've probably known someone who has gone up through breakups, no? Whether sa pag-girlfriend o sa pag-asawahay. Bulag sila. We term this breakup kay wa man tay divorce law sa Pilipinas. So bulag lang. Daghan man nga nag-break up pero wala na divorce, no? Daghang nag-break up pero wala na annul ang kasal. Nag-break up pero walay legal separation. So pero mao ra gyapon siyang wala ay legal essence pero ang prinsipyo bulag yun siya, no? Nagbulag yun. Okay?
So dinhi tuntun-an mga higala kung unsa ni siyang mga epekto sa breakup. Unsay mga outcome niini ug unsay mga kalisod nga naagyan sa mga tawo nga nakaagi og breakup. Niyay usa ka a conversation before marriage. Unahon na tog basa gikan sa babaw ha, before marriage. Boy, sa wakas hindi na ako makapaghintay. Mitubag ang girl, gusto mo na ba akong umalis? Ningon ang boy, nagbibiro ka ba? Ning sabat man ang girl, kaya mo na ba akong halikan? Naghambal man ang boy, kung may pagkakataon. Hambal ang girl, sasaktan mo ba ako? Sabi ng boy, hindi. That's before marriage ha. Ang girl, mapagkakatiwalaan ba kita? Sabi ng boy, oo naman. Ang girl, ipagpapalit mo ba ako sa iba? Boy, of course not. Ang girl, mahal mo ba ako? Boy, yes. Nakasinggit ang girl nga, darling. But after marriage, basahin natin ito pabalik from the bottom to top. Okay? So, umpisa ta sa girl sa ilalim ha. Girl, darling. Sabi ng boy, yes. Girl, mahal mo ba ako? Sabi ng boy, of course not. Sabi ng girl, ipagpapalit mo ba ako sa iba? Sabi ng boy, oo naman. Ang girl, mapagkakatiwalaan ba kita? Sabi ng boy, hindi. Sabi ng girl, sasaktan mo ba ako? Sabi ng boy, kung may pagkakataon. Ang girl, kaya mo ba akong halikan? Sabi ng boy, nagbibiro ka ba? Girl, gusto mo na ba akong umalis? Ang boy, sa wakas, hindi na ako makapaghintay. So, bali na. Before marriage, piting nindota. After marriage, piting ng mauta. Okay? So, niya mga higala. So, factors leading to breakup. Unsa man? Una, ang pinaka-common gid nga cause of breakup kanang selfishness. Nang sige ka ginuhuna ba nga ako manggug ko nimo giingon ani, wa ko nimo gapalitan og chocolate, wa ko nimo gisulatan og card, wala ko nimo gikisan, wala ko nimo giunsa pa diha taga og flowers, puro na lang ikaw. Pero wala pud nimo gihimo sa imong partner, nya makigbulag na kaniya. Pero ikaw wa po kay nahimo niya. Kay imong gusto ikaw ray malipay. Selfish about time. Gusto ko nga ako lang gi-permit tagaan mo panahon. Money, ari na tanang kwarta ako'y mugunit. Work, caring and communication. Gusto nimong ikaw lang tanan. What else? Other factor of breakup may be changing or value system, physical and emotional abuse, religious differences or alcohol substance abuse. And of course, wrong choices. Alright? Muna ingon ni Miriam Defensor, ingon siya, a worm has 5 hearts. Octopus has 3. Human has only 1. Kaya pag nagmahal ka ng higit sa isa, i-google mo na kung anong hayop ka. So kung sobra usa ang imuhang asawa, kay kabit diha, i-google nimo kung usa kang mananapa. Ingon ni Miriam Defensor, kay usa ra man tong kasing-kasing. Okay? Nadi mga mananap nga daghang kasing-kasing. Okay? Karon, there are personal problems associated with breakup. What are those? Hopes and dreams are replaced with feelings of rejection, security, and a loss of self-esteem. So kung gibulagan ka, you feel rejected, unya ang imuhang security dili kayo stable, unya nubo ang imong self-esteem. Major arguments against breakup are the following. Breakup hurts you. Natural, masakitan gyud ka. Unya masakitan pod ang mga tao sa imong palibot. Alright? Single life is not what it takes or it is cracked up to be. Staying married is better for you. So, ayaw surrender. Muna ang pagminyo, no retreat, no surrender. Ug magkauyab mo, kumahimo no retreat, no surrender. Nganong sugton man nimo ng lalaki nga di ka napugos naman ka. O wa kay gusto niya, prangkahon nimong lalaki. Sorry ha, kanang naluoy ko nimo as a person, pero wa magig ko'y gibati nimo nga kanang paghigugma bitaw nga girlfriend and boyfriend. I love you as a brother in Christ, or I love you as a brother, something like that, as a friend. Pero kanang magrelasyon kita nga boyfriend and girlfriend, murag di ginako makaya. So ayaw pakaron ingnon. Kay masakitan na ang tao, nya daghan pug ang tao nga masakitan sa imong palibot. Kamo pong mga lalaki, kung wala raman mo na higugma sa babae, ayaw ng paasa. Ayaw ng paasa. Kaya na ako na sakit karon nga UTI. Usam ng UTI. Umibig tapos iniwan. Nakita mo na? UTI, umibig tapos iniwan.
So ayaw wala tayo wagwag ng paasa. Ayon yung paasaha diha kay masakitan na siya. Nya dili na siya masakitan kundi ang mga tao pod sa imong palibot masakitan. Okay? More personal problems associated with breakup. Breakup people have more illness, more premature deaths, higher suicide rates, and more accidents than those who are not. So muna, daghan kay mga disgrasya kining gabulag, disgrasya ganing wala gabulag. When we break up, we learn to doubt that any relationship can be permanent. So di nakakaay makasalig nga modugay ang relasyon. Muna di na kamutuog dai forever. Children fear that they caused the breakup and they feel rejected and alone. So napiktuhan pod ang mga kabataan. So karon, how to cope with breakup? Dealing with breakup is similar to coping with death. Unsa man ni siya? A person goes through 3 stages: shock and numbness. One blocks out reality and denial. So, kung di ka makatuo, na maganam ka, na shock ka, deny nimo. Onya, na ay reality stage. Deep sadness and great sense of loss, depression and anxiety. Dihan ani mo na ingon nga, tinuod gid ay nga gibulagan ko niya. Abi ra nako og damgo, abi nako og imagination. Nga sa kababaye gipangutana siya. Naa kay uyab? Ni siya, naa. Asa man? To sa other nation. Unsa man ang nation? Ingon siya, imagination. Na the nation nga imagination, yang uyab imagination ra. Okay? So tinuod na, reality na. Then niya nang may recovery. Okay? They give up their hopes and plans they had with the other person. So diha na, recover na siya, ka-move on na siya. Pero nay uban nga wala pa gid naka-move on sa shock and numbness, piting dugaya, di gid makadawat. Okay? Napoy naabot na sa reality, pero wala pa kaabot sa recovery. So tulo ni ha, shock and numbness, reality and recovery. So I hope nga kung kamo nakaagig bulag diha, naka-recover na mo. So atong tun-an karon kining usa ka isyu, may tungod sining divorce decree sa Sabat. Gitun-an to gahapon ang adlang ipapahulay. Unya ato na pamatud-an sa referensya ug ang Biblia nga wag ilain nga ang adlang ipapahulay sa Sabado gyud. Nga ikapitong adlaw. Ato nang gitun-an gahapon. Unya naay mga questions nga atong tubagon. Kay naa may dagha nga nag-ingon nga kining Sabat o Sabado giwala na divorce na. Asa man ni siya na divorce? First divorce happened in Christ's resurrection. Sa diha nga gilansang si Kristo sa cross, na divorce ng Sabat. Wala na'y Sabat, wala na'y Sabado. Pagkabanhaw ni Kristo, Christ's resurrection, wala na po'y Sabado. Bag-o na. So ato nang usisaon karon kung unsa ni katinuod ha. Kadto ta sa Christ resurrection. The cross, when Christ was crucified, was the weekly Sabbath crucified with Him. The word weekly Sabbath. Ngano weekly Sabbath man? Kay 6 days is your labor. And on the 7th day, you shall rest. So weekly na siya, kay 6 days and 7th day. So there are 7 days in a week. Ang atong hisgutan, weekly Sabbath. Kay ngano, ang Bible na may mga laing Sabbath na yearly Sabbath, na gani Jubilee Sabbath. So atong usisaon na karon mga higala, kung gipaundang ba si Ginoo ang weekly Sabbath, kaya itong gitun biya weekly Sabbath, unong kaadlaw mga budlay, ikapito magpahuway. Mura man ato kung man tayo lang gitunan, mao man naging sa Ginoo atong bantayan, gibantayan niya, namatay si Kristo sa Bernes, pagka Sabado mi pahuway sa silulubngan, kaysa buhi pa siya, matag adlaw igpapahulay, kada semana niadto siya sa sinagoga sa pagtindog sa pagbasa. Dili ingon kada tuig, kada semana. Okay? So karon atong usisaon kung nawala na ba ang adlaw ipapahuway, ang semanal nga adlaw ipapahuway sa paglansang ni Hesus sa cross. Maadto ta sa Colossians chapter 2 verses 14 to 15. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. So there were charges, records that were nailed into the cross. Unsa man ni siyang gilansang sa cross nga mga pagsulundan. So don't let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadows of the reality yet to come, and Christ Himself is that reality. So, nadalang Sabat diri. Wa na mo hukom o sa inyong imnon o sa inyong kaunon o mga balaan nga pagtililipon o ang adlaw igpapahulay kay kini landong anino sa matinuod nga mo abot nga mo si Kristo. So di niya na di ingon ang mga kaubanan nato. Wala na Sabat, wala na Sabado.
Kay nalansang na ni Kristo sa krus, gilansang na to sa krus. So wa nay mohukom usay kaonon usay imnon og unsay adlaw ipapahulay kay natuma na to sa krus. Okay, atong usisaon ni mga igsuon kining shadows of the reality. Ang unsa maning shadows of reality. Ni ana makita sa sanctuary service. Moabalik ta didto sa Old Testament, ilabi na gayod sa libro sa Levitico. Gisugo sa Ginoo si Moises nga maghimo og sanctuaryo. Kining sanctuaryo ha, mauni sa giingon nga shadow of Jesus. Kay kining sanctuaryo ni adinhi ang simbolo ni Jesus Christ. Na diha ang karnero nga mao ihalad sa mga sala adlaw-adlaw, simbolo ni Jesus Christ. Na diha ang table of showbread nga si Jesus Christ maoy tinapay sa kinabuhi. Na diha ang candlesticks nga si Jesus Christ mao ang kahayag sa kalibutan. Na diha ang incense, na diha ang mga saserdote nga mao si Jesus Christ. So kining tanan nga ania sa sanctuaryo mga higala mao ni simbolo, shadow ni Jesus Christ. Dinhi ni paagiha ilahang makit-an og unsa ang pag-antos sa muantos sa imong sala. Kay ngano, og makasala ka, magdala kag karniro, dalon nimo diha sa sulod sa sanctuaryo, unya ang karniro nga way sala, mo'y patyon, mutubos sa imong sala. Imagine ka na, wa may labot ang karniro in taon sa imong sala. Nangawat ka, nangabit ka, na usapay gihimo nimo, namaka ka, namatay ka, o nang patay kag tao, nakasala ka. So may labot ang karniro nga patyon. Mo na simbolo ni Jesus. So mo na giingnan sa Ginoo si Moises, maghimo ka og sanctuaryo that I may dwell with you. So kining sanctuaryo, this talks about the presence of God. Nya na ni say bahin, na siya gitawag nga courtyard, kural. Gikural ni siya, portable man ni kay ginapasan-pasan man nila, balhin-balhin ug asa sila mulakaw. Kay moving people man sila from Egypt going to the land of promise. So naay kural, portable. Unya sa sulod sa kural na ang temple or tabernacle. Kanang tabernacle nga inyong nakita na dihay duha ka bahin, most holy place kag holy place. Kada adlaw ang pari mosulod ra diha sa holy place. Kay kanang dugo nga ning tulo sa liog sa karniro nga giihaw, ginduslak sa pari paghuman og honghong og hutik sa tao sa sala si ang karniro, patyon ang karniro, nyang dugo nga motulo sa liog, dal-on na sa pari og iyanang iwisik-wisik diha sa kurtina nga nag-ulot between most holy place and holy place. Every day na. Okay? Onya naa sila giingon nga yearly activity. Unsa man na? Again, every day mosulod ang pari diha sa most holy place ra kutob. Kita niyo ang most holy place. Diha sa kutob, no ay picture sa pari nga nag-isa siyang kamot kay muwisik na siyang dugo diha sa kurtina, veil. Pero ang most holy place dili pwede sudlan kada adlaw. Mosulod dan diha ang pari once a year. Atong basahon. Leviticus 23:27. Also the 10th day of the 7th month shall be the day of atonement. It shall be a holy convocation for you. You shall afflict your souls and offer an offering made by fire to the Lord. So na ay yearly, so na ikapulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Unsa man na siya, weekly na or yearly? Yearly na. Kaya kung weekly, di po pwede 10 days. Kaya ang weekly, 7 man ka adlaw. So 10th day, ikapulo ka adlaw sa ikapitong nga bulan. Day of Atonement. Maunang adlaw mga higala ang ilang selebrasyon. Kay ni anang adlaw, ni anang pitsaha, musulod na ang saserdote sa most holy place. Gitawag nag-adlaw sa katumbasan. Karon aron ang mga sala diha sa sanctuaryo mo mawala na sila'y duha kahalad, gitawag nga offering and asasil. Okay? Kanang offering mo na halad sa saserdote para sa katilingban once a year. Nya kanang asasil kanang kanding mo na simbolo nga diha mo balhin ang tanang nga mga sala. Dalon na isa sa kamingawan unya dili na mo balik. That symbolizes that when our sins are forgiven, that will be transferred and will not be anymore be accountable to us. So every year na ginahimo nila, and they called it as Day of Atonement, adlaw sa pagpanubos. Bisan si kinsa nga dili mo participate niini mamatay.
Patyon yun. Shall be cut off. Unya unsay naa diha, na holy convocation. Na ibalaan nga pagtigom. Let's continue reading. Verse 32. It shall be to you a Sabbath of solemn rest. Adlong ipapulay. And you shall afflict your souls. On the 9th day of the month at evening, from evening to evening, you shall celebrate your Sabbath. Pitsa 9 pa lang, sa gabi mag-celebrate na sila. Kaya sunset to sunset may lang celebration. Pitsa 10 na siya sa ikapito nga bulan, pero pitsa 9 pa lang sa gabi pag sunset, celebrate na sila. O sa tawag, Sabbath. Weekly, yearly. Nganong yearly? Kay kini activity sa sanctuaryo. Every year, Day of Atonement. Day of Atonement, mga kauturan kag mga kaigsuonan. So, let's continue reading. 7 ka adlaw nga selebrasyon nga ginatawag pista sa Paskwa o kun adlaw sa pagpanubos. Ini ginahiwat kaisa sa isa ka tuig kag ini ginatawag nga inugpahuway. So, adlaw sa pagpanubos or Day of Atonement. This was held once a year and the Bible called it as a day of rest. Alright? Day of rest. Leviticus 23:28, and you shall not do any work on that very day. Saan una? On that day, for it is a day of atonement. Hindi iya Sabbath day. Hindi iya weekly Sabbath day. Hindi siya commemoration sa God's creation. Kaya ang Sabbath day nga sa Ginoo nga bantayan nato ang ikapitong adlaw. Hinunduman niyo to Exodus kapitulo 20, 8 hangtod 11. For 6 days the Lord made the heavens and the earth, and the 7th day God rested. So ang adlaw nga ipapahulay nga atong gibantayan nga ikapitong adlaw, paghinumdom sa pagpanuga sa Ginoo. Kining adlaw nga ipahuway inugpapahuway nga ingon nila, Day of Atonement, to make atonement for you before the Lord your God. Unsa man ni adlaw nga ipapahulay? This is not the weekly Sabbath. The yearly Sabbath, mga kaigsuonan. Leviticus 23:35-36. Okay, on the first day shall be a holy convocation. You shall not do any ordinary work. Sumalig ingon sa iba na, no, na ay first day. Holy convocation. Muna ako natingalahan. Nganong nga mo'y mukot ani, nya dili na to ikot ang 7th day Sabbath. Nganong isalikway itong 7th day Sabbath sa Old, pero ikot na to ang first day of Holy Convocation in the Old Testament. This is a no-no. Kay ngano, ug moingon ka nga ang first day of the week mao na inugsimba kay pagkabanhaw ni Jesus, dinhi wala pa man si Jesus. Old Testament pa man na ay simba sa first day of the week kay 1 week man ang celebration sa pista. You shall do any work. For 7 days you shall present food offerings to the Lord. Food offerings. On the 8th day you shall hold a holy convocation. Another 8th day, amo man siyang first day. And present the food offering to the Lord. It is a solemn assembly. You shall do any ordinary work. Is it 7th day Sabbath? No. That's yearly Sabbath, mga igsoon. Lain na po ni siya. Lain na po ni nga pista. On the 15th day of the 7th month, 15th day of the 7th month, when you have gathered in the produce of the land, you shall celebrate the feast of the Lord 7 days. On the first day shall be a solemn rest, and on the 8th day shall be a solemn rest. Yearly gihapon, 15th day of the 7th month. Pero, pagsugod pa lang, first day pa lang, hasta ika-8th day, solemn rest. Unsa ingon sa Bible? Verse 37 sa 23 sa Leviticus, these are the appointed feast of the Lord, which you shall proclaim as times of holy convocation for presenting to the Lord food offerings, burnt offerings, and grain offerings, sacrifices, and drink offerings, each of its proper day. Appointed feast, mga pista din Nabay ka pista kada semana. Kada tuig man ang pista. Di ba? So mao ni aplikasyon mga igsoon, kaya ang ilang pista nga adlang ipapahulay tuig-tuig na ay burnt offering. Usa man na ay food offering, kaon, burnt offering, kaon, grain offering, kaon, drink offering, inom. Unya mopahuway po sila kay adlang ipapahulay. Mo na ingon ni Pablo. So don't anyone condemn you whatever you eat or drink or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadows of the reality to come, as Christ Himself is that reality. Nganong wala ng yearly Sabbath? Nganong wala ng sanctuary service? Kaya natuman naman pagkamatay ni Jesus. Dili ang
adlaw igpapahulay nga 7th day. Wala gin pakamatyan sa Ginoo ang kasuguan aron ilisan. Ang gipakamatyan sa Ginoo iyang gifulfill ang ways sa mga tao nga makasasala ug ang paagi kung unsaon kita mapasaylo. Uno Juan 1:9, mga hinatag pasaylo sa Ginoo. Isugid nato atong sala niya. Nya siya matutob og matarong nga mopasaylo sa atong mga sala. Di na ta moadtog sanktuaryo. Wala na yearly sabat, wala na yearly sacrifice. Wala na yearly nga food offering, wala na yearly nga drink offering. Wala na mahukom sa imong imnon, wala na mahukom nimo. Oy, usa ka mga pasaylo sa Ginoo, dapat magdala kag drink offering. Oy, usa ka mo mga pasaylo sa Ginoo, magdala kag food offering. Wala. Oy, usa ka mangayog pasaylo sa Ginoo, may 1 week ka nga holy convocation. No! When Jesus died, everything is finished. When Jesus died, this whole system with its animal sacrifices and its annual Sabbats came to an end. Yearly Sabbath came to an end. Muna nga pagkamatay ni last word ni Jesus Christ sa gilansang sa krus, ang iyang last word, it is finished. Natapos na. Unsa may natapos? Ang sanctuary service. Anang adlaw, Mateo 27:50 hangtod 51, napauntay sa sacerdote nga naghalad sa templo. Pero sa diha nga iyan ang patio ng halad, pagkabugto gid sa ginhawin ni Jesus, napikas ang kortina sa templo sa duha ka bahin. And that fulfills the sacrifice of Jesus as the fulfillment of all the sacrifices. So, no more candlestick, no more sanctuary, kay si Christ man ang light of the world. No more altar, for the Calvary was the altar. No more priest, for Jesus is our high priest. No more lamb, for Christ is the Lamb of God. No more Passover bread, for Christ is our Passover. So sa cross, mga kapaglaom, ang Sabado og si Ginoong Hesus wala nagdivorce. Ang gidivorce lang ni Ginoong Hesus ang tuig-tuig nga igpapahulay nga anaa sa sanctuary service, kay ang sanctuaryo maoy shadow, maoy anino, maoy landong nga moabot nga si Jesus Christ. Alright? So ato ta sa Christ resurrection kini. Murag exciting ni. Kay nabanaw gud sa Domingo. Unya, nganong mosimba man ka sa Ginoo nga patay man to o masulubnganan. Dapat mosimba ka sa Ginoo buhi. Wala man ta nang prinsipyo ha, wala man ta giingon sa Biblia ana. Kay ang Ginoo di magin mamatay. Ang namatay diha ang pagkatao ni Jesus. Ang iyang pagka-Diyos nagpabilin nga buhi mga igsoon. Okay? So, karon Christ resurrection. Did Jesus change the Sabbath after His resurrection? Giusab ba ni Ginoong Hesus ang kasuguan sa adlaw ipapahuway sa iyang pagkabanhaw? Naay 8 ka teksto sa New Testament nga naghisgot sa first day of the week. Pero ang 5 niini, kanang Mateo 28:1, screenshot na ninyo, Marcos 16:2, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1. Ang hisgot ana, story ra gid sa resurrection. Wa gyud nagsugo nga nag-ingon si Jesus, niya nabanhaw nako, mao na ni bag-ong adlaw inugsimba. Nabanhaw nako, mao na ni adlaw igpapahulay. Ako ning ihatag ninyo. Ang akong gihimo nga miadto ko sa sinagoga matag adlaw igpapahulay, wala na to, karon bag-o na. Abot ko naa diha. Basig naa guro, ipadala lang namo sa Hope Channel kung asa nga teksto mga higala. Okay? So naay 8, so 5 pangitaon na to ang 3. Niya ang first text, John 20:19. Nga wala ni naghisgot og pagkabanhaw. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Mao ni Domingo sa gabi, nabanhaw sa buntag sa kadlawon si Jesus. Nagtigom sila, moingon ta, aw niya ipagtigom. Nagsimba na sila kay first day of the week. Pero nang lock man sila sa pirtahan. Sa bagay naman po yung mga simbahan nga gasimba manglak. Okay? Pero ang ilang purpose ani mga higala, dili kay nang lock sila kay gasimba. Nang lock sila kay nahadlok sila sa mga Hudiyo. Bot pasabot kung naay mga simbahan nga kung basimba nang lock na sila gikahadlokan. Oh. So nagsimba niya manglak pirtahan. The church must be open all day long during worship time. Okay? So, ang ilaha di ang pagtigom dito mga higala sa usa ka lawak, dili ingon sa pagsimba, kundi tungod sa kahadlok na narangka gani sila sa pirtahan.
Oh, gilakan nila ang door. Kay nahadlok sila, kay gipasanginlan man gud sila nga sila mo inagkawat sa patayng lawas ni Jesus. Niabot ng report, mikuyanap na sa tibok yuta. Unya, nag-ingon ang mga guards, nawala dire kay gikawat sa mga disipulo. Nya nakadungog na sila ana, piting tago nila kay sila basig dakpon na po sila sa mga otoridad. You see? Nya simba na. Wa man there is no essence of worship in that context. Bisag unsaon na nimo, wa gali sila kaila kay Jesus kaning sulod. Naingon si Jesus, peace be with you. Kay nganong wala sila kaila, kay hadlok gi kay sila. When you are afraid, your thoughts are beclouded and you lost your discernment. This is not a worship. Nanago ni sila sa kahadlok. Ikaduha, Acts chapter 20 verse 7. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intended to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. So, inugsimba yun kay nag-break man sila sang bread, nagpikas-pikas man sila sa tinapay. Dilibot pasabot mga higala, nga kung nagpikas-pikas silang tinapay anang adlaw, simba na. Kaysa una ang tinapay, mao man ilang rice. Muna yung rice na to ron. O niya, kada Domingo rin sila manghatag bugas. Kada Domingo rin sila mukaog bread. Anong record verse 46 sa chapter 2 sa Acts. The early church was breaking bread any day, anywhere. Dili na ingon kada first day of the week. O man ginahuna mo nato kay na may mga Christian churches nga nagtigom og first day of the week, nya na dayo bread. Okay? Na dayo mga bread gipanghatag ng ostyas. Usa pa diha nga mga bread. Nya hunahuna nato ani nga naay bread nga ging panipik-tipik, simba dili na. In fact, this was a Saturday night farewell meeting. On Sunday, Paul continued his journey. Namli record. Sabat man Unya, pagsalok po sa adlaw sa Sabat, Sunday naman na, first day of the week. So, kanang gabi na, nga first day of the week, bahin pa na siya. Gitawag na ito nagsabado sa gabi iron. Kaniad to, Sunday night. Una man ang night sa una sa, ang 24 hours, una ang gabi sa adlaw. Kay masugod man sa sunset. Muhuman man pagka sunset. So, una ang night. So, karong gabi lahi na ni nga adlaw. Mo ni first night sa adlaw ugma. Okay? So, Sabado nagwali si Pablo, talagsara man siya maadto didto, nabot na gabi iyang wali. Nagari namatay ani si Eutychus, nahulog sa bintana. Nya nabanhaw ra pud to, wali siya hangtod gituong gabi Kay pagkaugma, mulakaw na pud siya. On Sunday, Paul continued his journey. So, ang pagtawag nga ang Domingo adlawng igpapahulay og Lord's Day, di gyud nato mapamatud-an sa Biblia kan Domingo ingnon nimong Lord's Day. Asa man nimo na mapamatud-an? Kay ang Lord's Day way lain ang Sabat Moreover, I gave them my Sabbats as a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. So unsa may adlaw sa Ginoo? Sabat. Unsa may Lord's Day? Sabat. Sabat ug ang Lord's Day usara na siya. Wa na siya kalainan. You cannot say that Lord's Day is different from Sabat. Some other countries in this world, ilang gitawag ang Sabado nga rest day. Ilang gitawag ang Domingo nga worship day. Mo na ilaha. Pero ang Biblia, ang rest day o ang worship day, usara na, gitawag na nga Sabbath day. Rest day, worship day, Sabbath day. Nya iningon ng Ginoo, I gave them my Sabbath. Iyaha man na. Nya iyang gihatag nato. Okay? Alright. So karon, usa may nahitabo. Ngano man nga ani man Daniel 7:25, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints in the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until the time and times and the dividing of times. Naadiyay usa ka gahom, usa ka influence nga musulti og usbon niyang kasuguan sa Ginoo. Unsa man ang kasuguan na? Kanang kasuguan nga naay time. To think to change times and laws. Unsa man sugua sa Ginoo nga naay time? Adlaw papahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor. Ano the 7th day? Unsa man na? Time na. Wa may laing time dia. Kandi ka magpatay. Wa may time ko dia. Although adto ka sa murder case na ay mga time element nga consider nimo. Sa mga gitawag na siya nga mga ano tawag sina?
mga circumstances, no? Aggravating circumstances. Ingon pa sa atong revised penal code. Pero kung imong lang taon ng essence sa Ten Commandments, naragi usa ka sugo diha nga naay related sa time. Ang adlang papahulay ra gyud. Adlaw pa lang nga daan time. Naay oras, naay minuto. Okay? So naay ang yawa maguna-huna nga iyaging usbon ang adlang papahulay. Kay ngano, kung mausab ang adlang papahulay, mawala man ang focus sa tawo nga naay Ginoo. Mao man ning sugo ang adlang papahulay mga kaigsuonan nga mahinumduman nato ng Ginoo. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. For in 6 days the Lord made heavens and the earth. Mao ni sugo, nag-usahanon nga sugo sa napulo ka sugo nga gipaila-ila nga naay Dios nga naghimo sa kalibutan. Ang yawa di gusto ana nga makaila tag Dios. Muna sa usbon tani. Himuon tani laing adlaw. Kay kung lain ani nga adlaw, malimtan nato nga ang Ginoo naghimo sa unom ka adlaw, ya ikapito mi pahuway siya. Na kundi kinsa may na ilad. Ilad gyud ta. Aso ayo magpailad kay usa nga ilad sa usa nga sign sa usa mo balik si Jesus Christ, religious deception. Religious deception. Tinuod ba nga nabanaw si Jesus sa Sunday? Wala man ay question. Pero naaabay sogo nga gisugo ta ni Jesus nga mosimba ta og pakabalaanon ang first day of the week. Was Jesus changing it? Can we find records that he changed that? No way. Ato nga karon hibaw ana ron. Kisa may kausapan na, tawo. Niya si Emperor Constantine, nag-issue siya og First Sunday Law, March 7, 321 AD. Kayang gi-unite ang paganism o Christianity. Na, niya kay influential makaini si Constantine. Ningto ang tibok kalibutan. Hangtod ato paggobyerno, mubantay og first day of the week as rest day. Of course, nadala po ang Sabat, Saturday, pero kalabanan yun nga nagsimba first day. Alright? So why biblical proofs? Tao lang ni mga igsuon. Sumuadto ta sa mga confessions. I will share to you records, published documents sa mga confessions sa aton mga Christian leaders. Let's start from the Roman Catholic confessions. According to James Cardinal Gibbons, the faith of our fathers, ngayon siya, but you may read the Bible from Genesis to Revelation. You will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scripture enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. He was talking about the church, where he belonged. Ingon siya, ang scripture nag-enforce sa religious observance of Saturday, ang adlaw nga wala nato gipakabalaan. Di ko na pagbasahon ang tanan, inyo lang screenshot ha. Kay para inyo makita, okay, screenshot usa, mo puhay sa kadali. Kay para inyo ma-screenshot ng uban. Alright. Next, other confession. Ako ning basahon ang pinakakatapusan, pinakaubos kay Peter Girman. Screenshot nyo lang ang last portion. The Converts Catechism of Catholic Doctrine, 1957, page 50. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. This is coming from the Converts Catechism of Catholic Doctrine. This is not mine. So giangkon niining sinulata ni Peter German nga ang simbahan Katolika Romana mao gyud nag-usab sa Saturday patubang sa Sunday, dili si Jesus. May ipasangil pa nato ni Jesus nga ni amang gyud kamatuoran. It is the church. Alright? So ang mga Protestants pareho ra gyapon na. Screenshot lang ninyo. Muadto ta diri sa okay, screenshot please. It's the same thing. I don't have time to read them all, pero ako ning gituyo nga akong gipakita for the benefit of you, i-screenshot nyo lang. Okay? Alright? Dali naman mag-screenshot. Next, dala ko'y basahon ng mga kaila lang nato, ng mga kaila nato, mga rinon. Okay, screenshot. Okay. Thank you. Daghan ni siya, pagwa nato. Methodist. Kato sa Methodist. Kay Dwight L. Moody. Dwight L. Moody, katapusan nga bahin. Ingon siya, sa iya nga libro, Waited and Wanting, the Sabbath was binding in Eden, and it had been enforced ever since. This fourth commandment begins with the word remember, showing that the Sabbath already existed when God wrote the law on the tablets, on the tables of stone at Sinai.
How can men claim that this one commandment has been done away with when they will admit that the other 9 are still binding? No? Si Dwight L. Moody, daghan isang gisulat sa aton nga hymnal. Sa ngano kung isikway nato, ang Sabat, unya ang the rest sa 9, naraghapon, di ka magpatay, di mangawat, di magsadiha, tahuron ang amahan o ginahan. Nganong naaraman na sila? Nganong ang Sabat mo inawala? Nganong ang Sabat ramay gipakamatay ni Jesus sa krus? Unta, pwede na ta mangawat. Pwede na ta manapaw. Di man pwede. Kay kabalota nga sala man gyud na. So wa gyud na bag-o. Ang nabag-o lang mga igsuon ang atong unahuna ginbayrusan na ta sa yawa. Gibayrusan ra mo sa yawa nga nabag-o na. Pagkatapos na banaw si Ginoong Hesus, wala sila nagbulag sa Sabado. Ang aton manluluwas padayon nga kasal sa Sabado. Sa crucifixion, no divorce. Sa resurrection, no divorce. Therefore, what God hath joined together, let no man separate. Ang kasal dili pwede mabulag, pero gibulag sa tao. Ang adlong ipahuway wa gyud na gibulag sa Ginoo, pero gibulag sa tao kay ingon nila giusab. No. Misinterpretation mga igsuon. That's why study your Bible every day. Ay mong tuon ako. Tuuhin yung pulong sa Ginoo. If you have some confusions, study your Bible. Basig sayop di ay ko. Basi di ga palagpat ra ko. Pray hard, my friends. I-compare ninyo ni sa inyong pagtuo, iyang doktrina, compare it. And pray it hard to the Lord. And the Lord will set you free. Let us pray. Gracious Father in heaven, this evening, thank you very much for your loving arms. Thank you for giving us, Lord, this light. We're humans, we are subject to commit sin. But as we come to you tonight, we are happy and enlightened of this wonderful message that we have received from you. I pray that all our viewers worldwide will eventually see the truth of the Sabbath, that was not changed, there was no divorce in crucifixion and resurrection. The seventh day Sabbath is still binding in our time and until eternity. Bless all of us. Thank you for this truth. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Kung matapos na ang tanan, ang himay kaplagan, ang kamatayon mo'y gahom, kaysa Diyos man pinanduan. Manluy ako, Ginoo, sa imong kusganong bukton, magmatinumanon ako sa pagkamasinulundon. Manluy ako, Ginoo, sa imong kusganong bukton, magmatinumanon ako sa pagkamasinulundon.